Inaresto ng Pasay City PNP ang social media personality na si Deo Balbuena o mas kilala sa pangalan Diwata sa Diokno Boulevard sa Pasay City. Okay guys, panoorin nyo tong video na ito ilang araw makalipas ng inaresto sa kasong slight physical injuries. 2018 pa itong kaso na to pero kailan lang, ilang araw pa lang nakalipas ay inaresto siya. Hinuli at inaresto ng Pasay City PNP ang social media personality na si Deo Balbuena o mas kilala sa pangalan Diwata sa Diokno Boulevard sa Pasay City. Sa report ng Pasay PNP, ito'y sa bisa ng warrant of arrest na may petsang October 2018 dahil sa kasong slight physical injury matapos ereklamo ng umano'y pananakita. Sa kumpirmasyon naman ni Pasay Chief of Police Colonel Mario Mayames, agad ding nakalaya si Diwata matapos maglagak ng piyansa na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Okay guys, yun no. Pag-usapan natin hindi lamang no, hindi puro patungkol lang dito sa kaso na ito yung pag-uusapan natin, kundi pag-usapan natin yung sinasabi ng marami sa mga tao ngayon na sabi nila kapag ka umaangat daw ay hinihila pababa ang tao. 'Di ba? Madalas na natin marinig 'yan kapag ka umaasenso, yung mayaman o nagiging maayos ang buhay materially and so on and so forth ay sinasabi hinihila daw pababa. Ito ba ay may katotohanan? Well, para sa akin, ito yung ilan sa mga bagay na pwede nating ikonsidera. Makikita natin, kahit ikaw sa sarili mo magsiyasat ka, karaniwan, no? Ito na yung karaniwan. Pagka umaasenso raw ay marami ang naiinggit, marami ang humihila pababa. Yan ay based sa mga nakikita ng karamihan, no? Yun yung karaniwan. Pero ano ba yung hindi pang karaniwan? O hindi karaniwan, yung pag umaasenso ka, sinusuportahan ka pa. Nakakita na kayo ng ganito? Nakakita ka na ba ng ganon? Well, marami sila, no? Pero bibihira lang. Kasi, bakit? Bihira ang may maayos na attitude pag umaasenso. O nagiging, sabi nga nila ay nakakaangat sa buhay. Literally, materially. Although marami, pero bibihira, no? Karaniwan kasi may attitude na mapagmataas, mayabang, mapangapi, or iba pang mga katulad nun. At ayon sa aking pananaw, pansinin mo yung paligid mo. Yan yung napapansin ko. Yan yung ayon sa aking pananaw. Ikaw, anong maiisip mo patungkol sa bagay na yun? At sa kaso nga nito ni Diwata, no, karaniwan na makikita natin, napapansin nila na sumikat nga itong si Diwata at siguro naroon na rin yung pag-asenso niya, 'di ba, financially. At sa aking pananaw at paniniwala, natural kung may hindi ka nagawang tama, may nagawa kang mali or hindi naging maganda ang iyong ugali sa nakalipas na panahon. Natural, pag napansin ka rin ng iba, marami magagalit pa sa iyo. Especially dito sa pinag-uusapan natin kay Diwata. Kung siya ay may nagawang masama noon, hindi naging maganda ang pakikitungo niya sa mga tao noon, ay natural pag napansin siya, consider mayayamot pa, no? Bakit sumisikat to, bakit umaangat pa to, no? Para doon sa mga nakalaban niya, kaaway niya, or ano pa man. Siyempre sa kalagayan niya, kung nakikilala nga siya, nakikita nga siya, at meron siyang kaso, natural, legally, pwedeng matagal na siyang hinahanap at nakita lang siya ngayon dahil nakikita na siya sa social media, nagkaroon ng pagkakataon. Who knows, 'di ba? Hindi natin alam. Wala na bang karapatan yung nagkaso na magkaso kay Diwata sa kanyang nagawa dito sa tao dahil sikat na? Hindi, 'di ba? May karapatan pa rin ito at ito ay legal, pero 'di ba? Ang pinag-uusapan natin, yun ba'y pasok sa usapin na paghila sa isang tao na umaayos ang buhay, umaangat, nagiging umaasenso and so on. Ito ba'y may tuturing natin paghila or coincidence or nagkataon lang na nagkaroon ng pagkakataon yung nagawan niya ng physical injuries noong 2018. So wala tayo pwedeng i-comment dyan kasi lahat tayo ay walang nalalaman dyan. Ikaw, anong masasabi mo dyan, diba?
para sa akin, natural may mga ganyang kaganapan. May record talaga or ano pa man, ang mga may panunungkulan ang nakakaalam niyan at hindi tayong mga taga-subaybay o nakikinig, nanonood lang sa mga pangyayari. Pero para sa akin, sa ating paksa na tunay nga ba na totoo ang kaisipan na pag may umaangat ay hinihila palalo pababa, para sa akin personally, mas maigi, mas mabuti para sa akin yung wag na natin sanayin ang ating mga sarili na ilagay sa ating mga isipan yung ganong mentalidad na kapag sumikat ka, umasenso ka materially or financially, ay mahihila sa'yo pababa. Dahil ang buhay, kahit di ka sikat o hindi ka umasenso, laging may baba at itaas. Cycle yan ng buhay. Dapat masanay kang humarap sa problema, bumangon at mag-umpisa ulit kung bumabagsak or bumababa. Dahil natural sa buhay ang mapunta sa mataas na kalagayan at sa mababang kalagayan. Dapat pareho lang yun sa'yo. Whether nasa mataas ka ngayon o nasa mababa ka, maayos ang pag-iisip mo, ang attitude mo, ang pananaw mo, kesyo nasa mababa ka ngayon o magandang kalagayan. So ikaw, anong masasabi mo sa usapin na ito? Dapat ba nating sabihin na kapag ka may mga ganitong pangyayari ay hinihila pababa si Diwata, or talagang nagkataon na merong ganitong pangyayari sa nakalipas na panahon ng kanyang buhay at ngayon ay hinaharap niya? Pero ang alam ko nga ay tapos na rin yan, siya ay nakalabas na rin kaagad. So tayong mga tao, no, nakalabas na ba tayo sa ating mga kaisipan na nagpapabigat sa atin? Dahil kung minsan nagiging mabigat na sa mga tao yung ganitong mga usapin, nai-stress na sila na yan, may humihila na naman. Sumikat ka, hindi, laging merong magagalit sa'yo, laging may tao na kokontra sa'yo or hindi ka approve sa kanila. Laging ganun naman ang buhay. Siguro the more na nagkakaroon ng power ang isang tao, the more na nagkakaroon ng responsibilidad, at naniniwala ko na ito man ay isang responsibilidad din niya na harapin kung tunay, no? At ito ay wala na tayong masasabi dyan. Ikaw, muli, anong masasabi mo? Mahalaga bang pagtuunan natin ng pansin ng mga negatibong mga bagay, or grind lang tayo ng grind, magsikap lang tayo ng magsikap na may kasamang pagtitiwala na tayo ingatan ng Diyos? Comment down below kung anong masasabi mo sa topic na to, and see ya sa susunod na video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.